So good day to each and everyone. I am Rashid Almera M from BSSW2A. So this is the continuation of the report of my group met entitled Ophthalmic Surgeon in Hong Kong on 1891 to 1892. So noong nasa Hong Kong pa si Jose Rizal bilang ophthalmic surgeon or eye doctor, tahimik ang kanyang buhay sa panlabas. Pero sa loob-loob niya is puno siya ng pag-aalala para sa Pilipinas habang ginagamot niya ang mga pasyente niya at tumutulong sa pamilya niya. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. So, sa Hong Kong, naging matagumpay si Rizal bilang doktor. Marami siyang pasyente at naging maayos ang kanyang kabuhayan. Pero, kahit comfortable na sana ang buhay niya roon, hindi niya nakayanang pabayaan ang problema ng kanyang mga kababayan. Isa sa pinaka nagbigay sa kanya ng pag-aalala ay ang nangyari sa mga taga-Kalamba, lalo na sa kanyang pamilya. So, sa kanyang pamilya na inusig at pinaalis sa kanilang lupain ng mga praile. So dahil dito, nagkaroon si Rizal ng isang malaking plano, ang paglipat ng mga Pilipinong walang lupa papunta sa British. So British North Borneo. So upang doon sila magsimulang muli ng tahimik at maunlad na buhay. So sumulat siya kay Governor General Elohio Dizpohol noong March 21, 1892 upang humingi ng pahintulot para sa planong ito. Ngunit, hindi man lamang siya sinagot ni Dizpohol. Sa halip, sinabi ng pamahalaang Espanyol na hindi raw makabayan ang pagpapapunta sa ibang lupain at kailangan pa raw ng manggagawa sa Pilipinas. But deep inside, para lang yun sa sariling kapakanan ng mga Espanyol. Pero, hindi pa rin sumuko si Rizal. Habang abala siya bilang doktor, patuloy rin siyang nagsusulat. Isa sa mga isinulat niya ay ang mga karapatan ng tao. Isang Tagalog translation ng The Rights of Men mula sa French Revolution. So, gusto niyang maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang karapatan bilang tao. So, sumulat din siya ng a la Nación Española upang manawagan sa Spain na itama ang mga maling ginagawa nila or ng mga Espanyol sa mga taga-Kalamba. Gumawa rin siya sa mga kababayan upang ipaliwanag ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa Kalamba. So dito, ay bukod dito, nagsulat si Rizal ng mga artikulo para sa pahayagang The Hong Kong Telegraph dahil nakakapasok ang mga kopya nito sa Pilipinas. Nababasa ng mga Pilipino ang kanyang mga ideya, ngunit nang malaman ito ng mga Espanyol, agad nilang ipinagbawal ang naturang pahayagan dahil natatakot silang mamulat or magising ang mga Pilipino sa kanilang mga ginagawa. No? So, isang araw naman, bumisita si Rizal sa Victoria Hall, isang kulungan sa Hong Kong. So dahil dito, isinulat niya ang una visita a la Victoria Hall. Dito niya ikinumpara ang makataong sistema ng kulungan ng mga British at ang malupit na sistema ng mga Espanyol sa Pilipinas. So, patuloy rin niyang ipinaliwanag ang plano niya sa Borneo sa pamamagitan ng mga artikulong nasa French at Spain. So, ipinapakita nito na seryoso talaga siya sa pagtulong sa mga Pilipinong naghihirap. So, noong June 1892, isinulat niya ang La Mano Roja o The Red Hand, no? Tungkol sa mga sunog sa Maynila na
na pinaniniwalaang sinasadya or sinadya. Ngunit isa sa pinakamahalagang ginawa niya sa Hong Kong ay ang pagsulat ng konstitusyon ng Liga Filipina. Layunin ng Liga Filipina na pag-isahin ang mga Filipino or Pilipino at hikayatin silang magtulungan para sa mapayapang pagbabago ng bansa. So, habang nasa Hong Kong si Rizal, may ilang taong bumatikos sa kanya, no? Isa na rito si Eduardo de Leche na nagsabing komportable lamang or comfortable lamang ang life or ang buhay ni Rizal sa Hong Kong habang ang mga Filo-Pilipinos niya is naghihirap sa bansa. So, nasaktan dito si Rizal. Nasaktan si Rizal sa akusasyong ito, pero sa halip na umatras, lalo siyang naging determinado na bumalik sa Pilipinas. Kaya noong May 1892, nagpa siya siyang bumalik sa Maynila. Tatlo ang dahilan niya. Una is para kausapin or makausap niya si Dispohol tungkol sa Borneo Project. Ikalawa naman is yung gusto niyang itatag ang Liga Filipina or La Liga Filipina sa Pilipinas. At ikatlo is yung gusto niyang patunayang hindi niya kailanman tinalikuran ang laban para sa bayan. So marami ang natakot para sa kanya, lalo na ang mga kapatid niya. So, ang kapatid niyang si Trinidad ay umiyak at pinigilan siya dahil alam niya na magiging delikado ang buhay ni Rizal pagbalik niya sa Pilipinas. So, sinabi niya rito na baka patayin lamang siya ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ngunit, hindi natakot si Rizal. So, noong June 19, 1892, ipinagdiwang niya ang kanyang ika-31 na kaarawan sa Hong Kong. So, parang may kutob na dito si Rizal na may masamang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kinabukasan, nagsulat siya ng 2 liham at pinasilyuhan iyon. Isa ay para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tapos yung pangalawa naman is para sa mga kapwa niya Pilipino. So, sa kanyang liham, sinabi niya na handa siyang mamatay alang-alang sa tungkulin at prinsipyo niya para sa Pilipinas. So, para kay Rizal, mas mahalaga ang bayan kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. So, sinabi pa niya na kung ang kanyang kamatayan ang magiging dahilan upang matigil ang pag-uusig sa kanyang pamilya at sa mga inosente Pilipino, handa niya itong tanggapin or handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kapayapaan ng mga kapwa niya Pilipino at sa kanyang pamilya. So noong June 21, 1892, sumulat pa siya kay Gobernador Dispohol upang ipaalam na babalik siya sa Maynila at ilalagay niya ang sarili sa proteksyon ng pamahalaang Espanyol sa araw ding iyon. So sumakay siya ng barko kasama ang kapatid niyang si Lucia papuntang Pilipinas. So hindi niya alam na habang nasa dagat siya pinadalhan na pala ng mga Spanish Council sa Hong Kong si Dispohol ng mensaheng nagsasabing the victim is in the trap, no? Ibig sabihin nahulog na si Rizal sa bitag ng mga Espanyol na para mapauwi si Rizal sa Pilipinas. So habang tahimik na naglalayag si Rizal pauwi sa Pilipinas, lihim naman na naghahanda ang mga Espanyol ng kaso laban sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta dahil sa umano'y anti-religious and anti-patriotic agitation. So sa kabila ng lahat na panganib, ipinakita ni Rizal na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita kundi sa sakripisyo at tapang at kahandaang ibigay kahit ang sariling buhay para sa kanya at sa kapakanan ng kapwa Pilipino. So dito sa part na ito or sa chapter na ito is nalaman natin na alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya at sa mga Filipinos niya, is handa si Rizal na isakripisyo ang kanyang buhay, which is umuwi nga siya ng Pilipinas na naging dahilan ng kanyang pagkahuli at pagkamatay niya, no? So that's all for my assigned topic
I hope may natutunan kayo. Thank you.